So okay, ang first present Tito Roland. si Pialo, i-discuss niya yung COVID-19 situation. So next si Neil, i-discuss naman niya yung about dito sa Ayuda ka Eskwela. Siyang author nito. So konting salaysay dito. And then the next one will be to help. I-explain niya ni Dennis mamaya kung ano yan. I-explain ko din. And then next is yung sponsors natin, saka yung budget natin. Okay? Then last one, yung sponsor si Caparida, si Arnel Caparida mag-represent niya. Then ang last presenter natin is si Ronnie. So i-present niya yung implementation, paano ba yung gagawin? So paano di-disburse yung budget natin sa mga beneficiaries natin? So ano yung mga kailangan? Etc. etc. And then last one is Q&A. Tapos i-finalize natin yung mga beneficiaries. So, papasa ko kay Ding. Okay. Magandang umaga at magandang gabi sa ating mga kasama at mga kabats. Ang aking i-discuss yung current situation ng Calawag at saka yung ano ba yung epekto ng COVID-19, lalo na yung pagsasagawa ng enhanced community quarantine sa mga taga-Calawag. Kung ating babalikan mga kabatsmate at mga kaklase, March 13, midnight ng March 13 nang mag-anunsyo ang ating presidente, si President Rodrigo Duterte, na ideklara ang buong Luzon bilang nasa ilalim ng enhanced community quarantine, kung saan ang Quezon at ang Calawag bilang isa sa mga bayan ng Quezon ay kasama rito sa pandemic na lumalaganap. Pandemic. So siguro may video tayong i-play at pagkatapos ng video, ang susunod na sa ating mga kasamahan na magre-report at mag-represent ay si Neil. Ito yung i-present na naman sa atin yung tungkol dun sa ayuda, yung tungkol sa ayuda ka eskwela. Hello mga kabats, kumusta kayo dyan? Kami rito sa Calawag ay medyo hirap ang buhay ngayon gawa ng COVID na yan. Kumusta ang kumusta ang hanap buhay ngayon? Ang hanap buhay ng asawa ko nagdadagat. Ay ngayon ay walang mahol, sobrang init ng panahon. Tapos hindi rin makapagbenta ng Hindi makapagbenta ng maayos dahil hindi pwedeng lumabas. Palagi na sa bahay. Palagi lang sa bahay. Ay nagtitinda ako dito na sa harap. Minsan pag may huli asawa ko, ganun lang. Kumusta naman ang kabuhayan ngayon? Ang kabuhayan namin ngayon ay medyo hirap gawa nga nung ang dagat ay walang mahuli gawa sobrang init. Tapos ay nag-aaral pa. Ano na lang masasabi mo sa ating mga kabats? Kumustahin mo na lang sila. Sana lagi rin kayo mag-iingat dyan. Lalo na kayong mga nasa abroad. Ingatan kayo ng Diyos dyan na sa inyong mga hanap buhay. Okay, sige. Salamat. Hi mga kabats. Kumusta na kayo ngayon? Ito kami, hirap na hirap din dito sa sa Calawag. Lockdown, hindi namin malaman kung paano na ang paghahanap buhay. Halos 2 buwan na ako hindi nakakapagtinda. Ito, naputol. Anong mensahe mo? Mensahe mo sa ating mga kabats? Mga classmates, ang mensahe ko lamang ay sana naman ay maunawaan mo rin kami. Sa aming mga hinanayin dito sa aming barangay. Dahil talaga lang po hindi kami makalayas din dito. Kung kami naman naunawaan mo, sana naman meron kaming makuha din kahit paano. Ayuda. Mga classmates ko na may meron sa amin. Kaya sana maging maayos din kayo diyan. Salamat mga classmates. Kawai. Bye-bye. Magandang hapon mga batchmate. Kamusta na kayo dyan? Saan mang panig ng mundo? Sana okay naman kayo. At hindi itong lumalaganap na pandemic, sana naman ay hindi kayo maapektuhan. At kung kami naman ang tatanungin dito sa Calawag, ganun din, natatakot kami. Dahil, syempre,
mayroon na naman bago kami positive dito. At ang aming kabuhayan ay hindi talagang wala. Lalo na yung total lockdown, lalo na yung aking hanap buhay. Ako yung nagda-direct selling. Sino naman ang mag-o-order ng mga pampaganda sa mga panahon munang ito? Uunahin yung pagkain. Siyempre, unahin na yung pagkain. Bagamat may mga relief goods na dumadating, na salamat naman at kahit pa paano ay mayroon. Pero siyempre, kulang pa din yun. Lalo't may mga bayarin pa din kami. Inuuna ng mga tao yung bayarin. Namin siyempre ay pagkain. Ano man mensahe mo na lang, mga masasabi mo sa ating mga, sa panahon ng pandemic, mga mensahe mo sa ating mga kabatchmate? Kayong mga kabatchmate, ingat kayo palagi. At nagpapasalamat kami. Ako pala, nagpapasalamat ako na kayo ay okay naman. Salamat. Hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot. Talagang masaya batch natin sa totoo lang. Iba kalasi ang batch natin. Okay, thank you. God bless. God bless. Kita sa susunod na taon. Hello, classmate, batchmate, kumusta kayo dyan? Ingat kayo, lalo na ngayong may COVID-19. Dito sa Calawag, nako, mahirap ang sitwasyon, lalo na dito sa lugar namin, sa barangay namin, sa Pinagkamaligan. Kasi naka-4 na lockdown kami dahil may COVID. Hindi kami pinapalabas. Stay at home. Kagaya ko, wala akong trabaho kundi yung paglalabada. Hindi ako nakakapaglabada. Meron naman kaming tinatanggap na relief. Minsan, yung kapatid ko, minsan ako. Kaya lang, pare-parehas lockdown, pati mga anak na nagtatrabaho, wala din maipadala hanggang ngayon. Hanggang ngayon, stay at home kami kasi mayroon na namang napadagdag na isang may COVID. Ay talagang, sa totoo lang, ay wala halos. Nagtitiis sa kung anong ulam. Yung kapatid ko, ang minsan ay siya ang lagi nabili ng ulam. Kasalo lang kami sa ay pag wala na, ay di wala. Ay lockdown din ang kanyang mga magtatrabahong mga anak. Kaya ang hirap ng sitwasyon dito. Mag-ingat kayo dyan, mga classmate, batchmate. Sana naman matulungan nyo kami kung ano mang maibibigay nyong tulong sa amin. Salamat. Ingat. Magandang gabi po ulit. Magandang umaga sa lahat. Kung makikita po natin yung video na interview sa mga kaklase natin, nakaka-touch po talaga ang kalagayan nila at ng ating bayan. You know? Marami tayong makukulay na alaala sa ating mahal na bayan. Now, here we are. The gathering ng Batch 87 in Pochoco is, to initiate sort of kawang-gawa for our town. Sort of giving back after all these years. And this is way before the COVID. And then COVID came out. Happened. It happened. Instantaneously po. The entire members of Pochoco Boys decided to send some help to our kababayan. At first, we thought sending help to random people, like those people who needs help, mga tricycle drivers, blah, blah, blah. And then, it just narrowed down to our kaeskwela, That's where it all started. We never thought of the enormity or the enormous work ahead of us, especially in our current situation. But everything seems to fall into the right places. Here we are, We're almost there. Thank you to Ronnie, to Kapa, to Kagawa Ding. They're doing all this groundwork. Of course, to Dennis and Letlet for guiding us through navigating this intricate logistic process.
For Jojo and V for their engineering genius, setting up all this. For Roland, providing this unlimited Zoom access. For Don sending all these videos to everyone. Most important po, the pledges. I mean, can you just imagine the friends that I have never been seen for like 30 years or more, all of a sudden, they pledged like that. It was really touching. I was really touched, and we are all touched about it. And I reach out to some of you, you know who you are. Thank you. Thank you so much. Everyone was just so spontaneous, from pledging, planning, distribution of goods, navigating through these COVID guidelines. It's just a second nature. Helping our kababayans, just a second nature. So we encourage love to our kababayan and generosity from everyone. When it comes together, everything is possible. So, short lang naman po ang message ko. On behalf of the Puchoko in Batch 87, of course, we would like to thank you. Thank you for your generosity, for your contributions. This will bring a lasting memory, smile to our Eskwela. Without you, volunteers, and the generosity of everyone else, we will never be accomplished this enormous feat ahead of us. We might have moved on in our lives, but our love to our town never moves out. Forever, we're going to be there. So let it be known that Batch 87 of Calawag Central College is there to reach out to those who are in need. That's all my message. I yield back to Jojo. Thank you. Okay, so yung topic ko, conduit of help. Actually, Puchoko, alam naman yun siguro yung Puchoko, di ba? Yun yung nag-start nung high school. So, basically, lahat from Section A. So, nag-start yan doon. So, wala lang, alam niyo naman yan, barkadahan lang, walang masyadong seryosong ginagawa, kundi kita-kita, inom, kain, basketball, sari-sari. So, siguro, dahil siguro sa matagal na panahon, which is 30 years na nga ba? Tama, siguro. So, kundi dahil nagkaroon pa ng COVID, hindi kami mabubuo, di ba? Kung walang COVID, siguro malamang just a normal chat, Facebook, o pag may reunion, doon lang tayo magkikita. Pero hindi kami umabot sa ganito. No? So nung nabuo kami, si Neil, salamat tayo, nag-suggest siya ng ganyan, na bakit hindi maging makabuluhan daw ang aming Puchoko. So wala namang kontra. O sige, why not? Nandito naman tayo sa edad na kumbaga na-reach na natin yung halos sa halos, hindi ba, nandun. Pero give back naman, di ba? So bakit hindi? Total, ito na yung pagkakataon, opportunity na pwede nating gawin ito. Kasi unang-una, naka-lockdown tayo, nasa bahay lang tayo. So lahat may oras, di ba? So pagkakataon to, isang opportunity na buuhin natin to. Nagkataon naman si Ronnie nandyan sa Calawag at willing naman siya na gawin to. So later, di-discuss siya ni Arnelio. Siya ang susunod na mag-di-discuss. Sir, over to you. Okay. Magandang gabi at magandang umaga sa ating lahat. Nakakatuwa ang pagkakataong ito at tayo ay nagkita-kita. Malayo man o malapit ay nagkakakita-kita. So, kakatuwa at meron tayong initiative na ganitong proyekto na inunahan natin ng mga Puchoko. Then, tinulungan tayo ng mga kasama natin mga babae. So, nakaipon tayo ng ating pagtutulungan at itong ating kukumplituhin. Kapag buo po nito, gagawin namin tatlo ni Ding saka ni Parindamo ang pamimigay. Buhay na may transparency na ilalatag namin sa inyo kung sino ang ating mabibigyan.
ay talaga mapapaabot sa kanila. Ano po? Then, sa una nga po pala, para magkaroon kami ng tawag dito, walang hadlang sa pamigay, ay nagpatulong kami sa ating municipal health officer na sa tulong po ni ating Nenefle Aguilar. Ako. Then, Jerty Salvatos at Engineer Dalida, kung may permit na tayo para mag-uli. Ano po? Then, nagkaroon po tayo ng face shield. Courtesy po ng Rotary Club, care of Attorney Rodel Grimal. So, palagay ko po, ang lahat ay para natin ng maayos sa ating pagtutulungan. At sana po nga, babanggit nga ni Jojo, ni Kagawti, na ito sana ay magtuloy-tuloy na tayo may iniisang layunin ang makatulong sa ating kapwa. Kahit naghihirap o meron din tayong nakakatulong naman po tayo sa ating mga kasamahang. Muli po, mga kabat, salamat sa ating pagkita-kita ngayong gabi at umaga. Palakpakan naman dyan. At first, nung tinano ito ni Neil, parang kumontra ako kasi napo-forecast ko mapupunta yung burden sa mga taga-Kalawag. Pero sino ba naman ako sino ba naman yung mga taga-Kalawag para tumanggi? And since na plano na yan, maraming paalala sa amin at meron tayong magaling na advisor na Sir Dennis about legality, kung paano magbebiyahe. Nandiyan naman sila Letlet, sila Jerty. Ganito ang mangyayari, parang marami silang mga paalala tungkol sa pag-iingat dahil tungkol nga sa COVID, mahirap mahawahan. So, na-plano na namin lahat yan. Yung pagbibigay namin, nabanggit kanina ni Parang Arnel, by clustering, halimbawa, day 1, pupunta kami sa Sabang. By day 2, pupunta kami dito sa sentro. And by day 3, ang plano namin puntahan ay yung mga nasa malalayo na. Meron lang kami 3 days para trabahuin yan dahil yung aming quarantine pass at saka yung travel pass, good for 3 days lang. I'm just wondering kung mabibit namin yung time kasi unexpected yung weather dito ngayon sa Calao. Pero relax lang kayo, kaya namin yan. Kung may tanong kayo, pwede naman mamaya. And last word, way back 1987, dati na ako humahanga dito sa atin. Kasi yung kahit sa mga near friends natin o malalapit nating kaibigan. Pero ngayon lalo akong humanga na magkaroon ng COVID-19. Ay, salamat. Gaganda talaga ng Batch 87. At ang popogi. Narinig ko yun. Popogi at saka ang gaganda. Gandang lalaki. Mga ano pa rin, mga looking ano pa rin, young. Oh, Kala ko ba mute tayo? Okay lang, hanggat naayos ni Joe. Kwentuhan muna, tagal ng sound system. Intermission muna yung yung sinabi ni Kuya Dong. Bumibili pa nung battery. Nagkaroon ng aberya. Ako yung pala pwedeng hindi. Dali lang. Pasensya. Mamaya na daw yung violent reaction, panghulid daw. Hindi naman violent reaction yun. Sa'yo. Okay, mag-usap muna daw. Hindi. Okay na? Start na? Malapit na. Okay na, Jo? Malapit na ba? Loading na. Chel, Malapit na tayong mainis o ano? Videos mo. Kumusta ang Chicago? Kumusta kayo dyan? Okay lang. Maraming case pero hindi naman kasi ako lumalabas. Ayan. Always like that. Marami Diba? din. Lockdown din. Lagi kami nakamask. It's a mask na nakamask. Kasi ang Michigan, kasi silang epicenter ngayon eh. Oo, malayo naman kami. Pero lagi na nakamasa kami. Michigan, kina Henry yun, di ba? Kay Henry Fulioso. Yeah. Too big.
kami ngayon, papunta kami kay Francia Buhay. Alam ko malayo ang lakarin nun. Eh kaya lang buti, nasabat namin sa daan yung asawa. So ang ginawa namin, dahil tingnan nyo naman ang lugar guys. Tingnan nyo ang lugar. Baka kami maligaw. Buti nasabat namin yung asawa. Pinakiusap na lang namin na sunduin niya si Francia Buhay. At dito lang mag-uusap sa labas. Okay. At kung makikita nyo naman paligid mga kababayan, kami nasa parte na ata ng South Pole or North Pole. Di namin alam kung nasa kami. Yan, ang makikita nyo sa kapaligiran. Dito. Oh, yan po si Roberto Alegre, ang isang kabas natin na nagta-tricycle driver kabaga dito sa sa hindi siya kasama sa ayuda since sobra-sobra naman yung ayuda. Pinalitan natin siya, binigyan na natin. At asad na witness ko si Edwin Sadya. Hawa ka mo pare, ikaw mag-video. Ayan po. Binigyan ng pera. Nakakalat tayo. O, ayan ha. Klaro yan. 1,000 pesos. Okay. Magpasalamat sa mga kapatid sa abroad. Salamat sa inyo mga bots. Tawag nga pala si Roberto Alegre. CCC 1987. Okay, good. Salamat sa iyo. Okay. Narito kami kay Doña Evelyn. Dahil kilala niya si Maylin Asilo, Dolores Lagidao, Lorena Binida, sino isa? Gunda Melchor, at saka si Lario Dawat, at saka si Efren. Hindi siya kasama si Dawat. Ay, hindi pala kasama si Dawat. Basta 5 lahat ito. Eh ngayon, ang plano namin, ibibigay na yung pera kay Doña Evelyn. Pero as usual, uobligahin natin sila magpasalamat sa GC para malaman kung yung pera ay nakarating sa tamang tao. O, ganun lang. Very easy, ano? Ha? Oh, sige. Ayun, tas isesend mo sa GC. Okay, good. Oh, ayan, ang witness ko si Paring Kapa, at saka si Dunya. Oh. Mahirap yung wala silang... Oh, bigay mo na kay Doña Evelyn, baka maalis tayo, hindi natin na ibibigay. Eh, ba sa akin pala yung pera, sorry naman.